Pag-usapan naman natin ngayon mga boss no dito sa plan sweep etong mga icon na linear, segments at saka count no o itong measurement na linear, segment at saka count. Kaya lang mga boss, bago pala tayo magumpisa no, kung bago pa lang po pala kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag niyo po sanang kalimutang pindutin muna pala no yung subscribe. Pero isama niyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Ipaalala ko lang pala mga boss no, bago tayo mag-umpisa ang magsukat no dito sa plano natin. Wag muna pala natin kalimutang mag-calibrate ng scale dito no. So, ito yung scale. And then ang gagawin natin, hanap tayo ng dimension, lagyan natin ng sukat na kagaya nito para may scale. Tapos halimbawa yon 30 feet, type lang natin dito 30. Pagkatapos yung okay natin, i-click natin yung dulo-dulo no. Kailangan i-calibrate muna natin yung scale nito. So click dulo-dulo. So pag nakita natin na equal yan, ibig sabihin na scale na yan no? So once na nagawa na natin yung pag-i-scale, pwede na tayong magsukat dito. Halimbawa, ang una natin gagamitin itong linear. No? So, pag kinlik natin yung linear, maghihingi siya ng name. No? Ang ilalagay natin dito kung ano yung susukatin natin. Halimbawa, magsukat tayo ng type ko lang, cornice. Yung cornisa natin. No? Tapos, lagyan natin ng kulay. Ano ba kulay? Halimbawa, color brown na lang, no? Tapos, okay. Tapos, ipipick natin yung mga point na pupuntahan ng line, no? Okay, click natin. Tapos, kung hanggang dito yan, o i-click natin dito. Tapos, right-click, stop. Tapos na tayo, no? Ngayon, kung meron pa tayong susukatan, click lang natin yung new section, no? Tapos halimbawa dito lalagyan ko pa no. So click lang tayo, kaya zoom natin, lalapitan natin. Click. Click. Tapos click. Click. Halimbawa lang ito mga boss, no? Sample lang ito. Tapos click, kung tapos na right click, stop no. Kung napansin niyo mga boss, ito yung cornice natin no. Ang haba niya ay 79.4 feet. Ayan na. 79.4 feet. Ngayon kung gusto nyo pang magsukat, may nakalimutan kayo, wala namang problema mga boss no. Madali namang magsukat uli rito. I-right click lang natin. Ito, continue with. O, hanapin natin dito yung cornice. I-click lang natin. Ayan no. Then okay. O, pick ulit tayo ngayon no. I-click lang natin. Mapansin nyo, madadagdagan nyo no. Ayan yung measurement na linear dito, no? So, sa mga cornisa, pwede rin sa baseboard, no? Right click, then stop. Mapansin nyo, eto na, oh, 118.5 feet siya, no? So, ang susunod na pag-uusapan natin, mga boss, eto namang segment. Ayan, na. So, dito sa segment, etong segment na ito, pag kinlik natin, manghihingi rin siya ng name, no? Tapos, halimbawa, para sa baseboard naman ito, dito sa segments mga boss, ito putol-putol ito. Then lagyan natin ng color, halimbawa i-red ko siya. Then okay. Kung mapansin nyo mga boss, ito putol-putol ito. Click. Click. Ayun, putol na siya no? So kiklik uli siya para madagdagan. Ayan. So click. Naputol na naman. So, click na naman natin. So, bali multiple object ito. Yung kanina kasi, tuloy-tuloy siya, no? So, ito, putol-putol. Halimbawa, yung baseboard natin, pagdating dito, wala na siya sa may pinto. Magandang gamitin dyan itong segment, no? Kasi nga, may putol. Yan, no? Pero kung tuloy-tuloy yan, yung linear ang magandang gamitin, no? Then, pagtapos na right click, stop lang. So, mapansin nyo mga boss, ito, yung baseboard, 36.1 feet. Ayan, na.
So, gaya ng sinabi ko kanina, no? Kung gusto nyong magdagdag pa ng computing, then right click, tapos continue with, click nyo lang yung baseboard, no? Kung yun ang gagamitin, tapos click, right click, stop. Mapansin nyo, nadagdagan mga boss. So, ayan 42.7 feet. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, ito namang count, no? Etong count, kung gusto nyong magbilang, halimbawa, gusto natin magbilang ng pinto. Ayan, no? Anong name? Door, no? Then, color ng count. Yan, no? Pwede rin circle, yung shape, no? Pwedeng square, plus, triangle, diamond, no? Halimbawa, diamond. Then, okay. So, ayan, no? So, nagkaroon siya ng mga diamond. Pipindutin natin. Kung napansin nyo mga boss, dito sa pinaka-pointer natin, ayun, nabibilang niya 4. Ayan, no? 4, 5, 6. Hindi nyo na kailangang mag-memorize, no? Kung ilang pinto yung binibilang nyo. Minsan, nagkamali pa tayo ng bilang. So, ito, hindi magkakamali mga boss. Ayun, no? So, basta pinindot nyo, bibilangin niya, no? Ayan, no? So, kaya napakagandang gamitin itong tatlong ito, no? Ayan. So, kung tapos na, halimbawa tapos na, right click, stop. Ayan. Okay, ayun lang mga boss, no? Itong mga linear segment count icon o measurement dito sa plan sweep. Okay, punta tayo sa susunod na topic naman. Pag-usapan naman natin ngayon mga boss, itong Bluebeam, no? Hanapin din natin itong measurement tool ng Bluebeam. Ngayon, unahin natin itong tools, measure, tapos hanapin natin yung polylength. Ito yung segments, no, sa plan sweep. Dito is polylength siya, no? So, click lang natin yung mga point na gusto nating sukatan, no? Okay, click lang natin. Ito yon, no? Ngayon, pag na-click na natin at natapos na, so, kung gusto nating baguhin yung unit niya, nakapit siya, gusto nating gawing meter, click nyo lang. Hanapin natin yung unit dito, yung length na nakapit inch, hanapin natin yung meter. Ito siya, naging meter, no? Ngayon, kung gusto nyo ayusin, no, yung dimension, pwede nyo i-click, tapos shift and drag, no? Ayun, namumove naman, no? Shift and drag para mamove yung dimension niya, no? O yung text, ayun, no? Ayan, no? O, click ko rin lang ito, shift and drag. O, namumove naman, no? Ayan yung polylength. Ngayon, kung gusto nating hanapin naman yung perimeter, nandito yan sa tools, measure, ito yung perimeter. Ito yung polyline, no? Sa AutoCAD. O, click lang natin ito. Tapos click, tapos click. Ito, hindi niya lalagyan lahat ng side, no, ng dimension. So, yung total length lang, shift and drag, no, yun yung ipapakita niya. So, ayan yung polylength. Kung gusto kong baguhin yung unit niya, since nakapit siya, pwede ko rin gawing meter. Ito yan, no, naka-meter siya. Pwede ko rin i-rotate ito. I-drag ko lang, no? Ayan. So, naru-rotate naman yung text nito. Ayan, no? Pag nakita nyo na yung rotation na yun, no? Yung rotation symbol na yun, no? Ngayon, hanapin naman natin dito yung count, no? Meron din naman tayong count dito, no? Tools, tapos measure. Ito yung count. So, syempre, itong count na ito rin yung pambilang, no? So, pwede nating baguhin yung kulay. Halimbawa, i-block natin. Baguhin natin yung scale. Halimbawa, 100 siya. O, tapos, enter. Tapos, kunin natin yung circle. Ito yan, no? Ayun yung count. Sobra naman ang laki. Pwede nating adjust yung scale. Gawin na lang natin 50%, no? O, ito yon. So, nakakount natin yung mga door, no?
1, 2, 3, 4. So, binibilang niya yan. So, ayan. Ayan yung count natin, no? Kung merong count sa PlanSwift, meron din namang count dito sa Bluebeam, no? Then, kung okay na, escape lang, no? Ngayon, kung gusto nating makita yung mga ginawa natin kanina, click lang yung markup dito. Ito yung mga yan, no? Control ko lang para makuha natin yung mga markups. Tapos right click. Ito yung legend, no? Create new legend. Ito yung mga yan. Ayan, no? So, parang PlanSwift din naman siya, no? Ayan siya, oh, no? Perimeter, polylength measurement, count 7, no? Yung door, no? Ay, ito, no? So, ayan yung naging topic natin dito sa PlanSwift at saka dito sa Bluebeam. Kung nagustuhan yung mga boss tong topic natin, no, wag niyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless.